Tinawag ko nga dito ang aking panganay para magbantay dito sa kanyang bunsong kapatid. At ako nga ay maglalaba ng kanyang sapatos dahil malapit ng pasukan. Bumaba na nga ako dito para kunin itong sapatos. 3 piraso lang naman itong sapatos na lalabahan ko. At tumiretso na nga ako dito sa storage namin para kunin itong powder soap. Dito nga kasi nilalagay ni inay para kapag umulan nga daw ay hindi mababasa. Itong powder na to ay pinabili talaga sa akin ni inay dahil mas gusto niya magkusot kaysa gumamit ng washing machine. Kinukuha ko na nga itong hose at na makapag-umpisa na. Abay, tingnan niyo naman itong aking hose at saber-saber. Abay, nang hindi ko pa nga man lang nabubuksan itong gripo, ay tinatawag na ako nitong aking panganay at iniaabot na sa akin itong aking dalaginding. Ay, paano ka tayo makakatapos ng lagay na iyan? Hala, sige, ilagay muna kita dito sa bike. Itong aking dalaginding ay talagang napakahilig dito sa labas at laging siya gusto'y laging itinutulak nitong bike. Abay, paano sinanay ng kanyang tita Uday? Ari nga pala ang ating gamit na sabon, Gain. O Gain, baka naman. At inumpisahan ko na nga ang paglalabad din eh. Sabi ko dito sa aking dalaginding ay huwag kang iiyak dyan ha. Diyan ka lang, panoodin mo si mami. Ganito ang gagawin mo ha. Pag ikay lumaki, ganito ang gagawin mo. Maglalaba ka rin. Abay, pag suyap ko nga dito sa camera, abay nakita ko ay titig na dito sa aking ginagawa eh. Ay di inayos ko muna siya. At nang makita niyang maayos itong aking ginagawa at nang paglaki niya ay marunong na siya. At tingnan niyo nga naman oh. Ay bawat kilos ko itinitingnan ang ating ginagawa ay baka mamaya makita ko na hindi na sa labas at naglalaban na. At nilagyan ko na nga ng sabon itong aking timba ay parang gusto ring makilaban itong aking dalaginding. At tingnan nyo nga naman pakuya-kuya-kuy pa eh. Minano-mano ko na nga itong paglalaban ng sapatos ng panganay ko. Itong mga sapatos nga na to ay nung nakaraang pasukan pa, ay ang sabi ko sa kanya ay bibilahan ko na lang siya pag sa kalagitnaan na ng taon. Dahil nga itong kulay pula panloob lamang sa school, tapos yung itim ay panlabas, tapos yung boots ay pang winter naman. Kaya hindi naman talaga siya masyadong gamit na gamit bago pa. Kaya sabi ko sa kalagitnaan ko na lang siya bibilin, tapos talagang hindi na kasya. Abat tumabas ang ating panganay ay himala. Mabuti naman at nang may tagatulak itong aking dalaginding. Abay, ngayon ko lang naisip ay 12:00 na pala kaya pala siya lumabas. Dahil nga kapag 12:00 ay wala siyang internet nga. Na-curious yata siya. Ang sabi niya sa akin ay gusto nga daw niya maglaba. Akala niya yata ay masarap aring ating ginagawa. Abay sabi ko mabuti at nang sa susunod ay ikaw na ang maglilinis na yung iyong sapatos. Hindi pa nga siya din nagtatagal eh. Ang sabi niya sa akin din ay nangangalay daw siya. Gusto daw niya ng upuan. Ay sabi ko kunin mo yung upuan doon ni Aya, yung kulay asul. At ako may tawang-tawa pa dito dahil nga pag-upo niya ay tumunog yung upuan dahil nga itong upuan ni Aya ay tumutunog kapag nauupuan. Ang sabi ko pa nga dito sa aking panganay ay nung ako'y kasing edad niya, ay ako'y tagalaba ng mga sapatos at pantalon ng mga kuya ko. Ay paanay sabi sa akin ay babayaran daw ako 20 daw isang pantalon at 20 rin isang sapatos. Ay hindi naman totoo. Abay, kadami kong nilabhan tapos ako hindi naman binayaran. Ay di ako'y ngalngan. Abay, nakita ko ng ating ama, bakit daw ako'y naiyak? Ay sabi ko hindi ako binayaran, ako'y niluko laang. Sabi sa akin ng aking amay, pumarinig ka, tayo may gagawin. Sabi ko, ano gaho yun? Basta pumarinig ka, tayo mangunguha ng sili, ako'y iyong tulungan. At pagkatapos naming manguha ng sili, ay pinadiktik sa atin ng aking ama. At pinakuha nga sa atin yung mga pantalo ng aking dalawang kuya, abay, ipinapahid sa pondiyo yung sili. At nung sila nga ay mga nasa school na ay saka pa lamang nila naramdaman ang ganti ng api. Ay kahit hindi pa tapos ang eskwela ay uwi sa bahay ngal-ngal sumbong kay inay. Ay di ako na may napapagalitan ni inay at bakit ko daw ginawa yun. Ay di sabi sino daw nagturo sa akin. Abay biglang nawala si tatay sa tabi ko. At buhat nga noon ay talagang hindi na nagpalabas sa akin. At tini nga ay pakaway-kaway ang ating ina at tinatanong nga sa akin ay hindi pagka kayo tapos ay tutulungan ko na kayong magbanlaw. Abay sabi ko, abay sige o abay hindi ko tatanggihan yan. Abay tay sabi sa akin ay tingnan mo naman tong iyong nilabhan ay madumi pa. Sabi ko hindi naman maputi na yan ay madumi pa daw. Tatatlo-tatlo daw ang ating nilalaban ay mukhang bukas pa nga daw ako matatapos. At taringat binabanlawan na ni ina kaya lang ay hindi kontento ang aming nga daw mga laba ay parang labang ano. Nung ako nga ay bata pa ay talagang ako'y tagalaba din ng aming mga damit ay kapag uuwi ng bayan si inay pag uwi ay mga nakasampay na mga damit.
Tapos i-inspeksyonan niya yan isa-isa, abay 'pag nakitang madumi pa, ipauulit talaga sa akin, eh. Sabi ko, "Ay hindi nga ho matanggal." Abay sasabihan pa ako diyan ni inay na, "Ay bakit yan hindi matatanggal, eh, hindi naman yan taga diyan." Tingnan niyo naman at pagkakabilis ni inay, abay isinasampay na yung mga kasama na ring aming nilalabhan, eh. 'Di ni nga, nagre-request pa ring aking anak na kailangan daw niya ng bagong tubig. Sabi ko, "Wag na at ako na magtatapos, ikaw na lang magbanlaw diyan at tayo mapapagalitan na ni inay." Ay kinukuha pa nga ni inay din, ang isang pares ng sapatos ay ayaw ibigay ni Ba at ang gusto niya ay siya ang magtatapos. Ay ang sabi ko'y hayaan na ninyo at ang matuto ang mabuti pa'y itulak na laang ninyo si Aya. At para nga bagang hindi mapakali kapagka nakatayo din sa harapan namin at kami tinitingnan sa aming mga ginagawa. At dito nga tuwang-tuwa itong aking panganay dahil nga first time niya maglaba ay parang ito'y kanyang achievement na. Yun nga lang sabi sa akin babayaran ko daw siya ng $5. Eh paano may kasunduan kami na bawat gawaing bahay na gagawin niya ay babayaran ko siya ng $5. Abay nagkamali yata ako sa aking desisyon na yun. Ay simula nga noon ay lagi akong inuunahang mag-ayos ng bed at $5 na nga daw iyon. Eh pati naman pagligpit niya ng sarili niyang higaan ay simisingil ako, eh. Kadaya manong-mana sa kanyang ina, eh. Kaya nga dito ang sabi ko sa kanya pag siya may bibilihin ay kailangan niyang kunin sa kanyang savings. Abay matalino kapag pera niya ang gagamitin ay ayaw niya ng bilihin ay digay manang-mana talaga sa ina. Ay dito nga ay binabanlawan na namin itong kanyang boots. Ay tinanong ko nga talaga siya dito kung talaga bang kasya pa sa kanya itong sapatos. Dahil nga nung isang araw ay nakabili na kami ng kanyang bagong boots kaya lamang pagdating dito ay ayaw niya raw at masikip daw mas gusto niya daw itong kanyang luma. Dahil nga kapag winter lang naman niya ito na isusuot kaya hindi naman talaga ito gamit na gamit. Ay ang sabi ko sa kanya ay kapag hindi ka komportable ay magsasabi ka at nang tayo ay makabili ng bago. At dito nga ay tapos na kaming magbanlaw kaya inutusan ko siya na ibalik sa dati yung mga gamit at nang kami ay hindi mapagalitan ni inay. Ito nga ang tubig ng timba ay idinilig ko pa sa puno ng apple. Naisip ko nga dito na ito ay banluwan pa ng isa at ako nga ay hindi komportable. Abay baka maya-maya pagtapak ni Basa Isno ay bumula-bula pa doon. At habang feel na feel ko nga itong aking pagbabanlaw ay napasulyap na naman sa akin si inay. Abay ang sabi baga sa atin ay, abay ikaw ga hindi pa tapos kailan kapag matatapos? Ay sabi ko nga dito kay inay ay hayaan nyo na at minsan lang naman akong maging masipag. Hayaan nyo pa akong hayaan. At tong isinabit ko nga itong boots kanina ay dinala ko ito sa walang araw. Abay baka masunog sayang ang beauty kaya naman ibinabalik ko na uli ito sa arawan. Abat pagbalik ko itong aking anak ay nilalaban ng kanyang tsinelas. Abay, nasobrahan yata ng sipag ay baka lagnatin. Yun lamang. Bye-bye!